Magandang araw mga banateros. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw na ni Marcos na ituloy yung impeachment. Naku po. Mukhang mapapahiya ho. Nako. Sa tingin ko, kaya ito ho mga kababayan, tila ho umaatras ng bayag ito si Marcos na ituloy ho ang impeachment. Kasi court na ang ano dito eh. Ang procedure nito, court na eh. Ako, na-excite ako bigla eh. Na-excite ako bigla. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw mga banateros. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw na ni Marcos na ituloy yung impeachment. Naku po. Mukhang mapapahiya ho. Nako. Sa tingin ko, kaya ito ho mga kababayan, tila ho umaatras ng bayag ito si Marcos na ituloy ho ang impeachment. Pakinggan po natin ang bagong press ko noon, yung kanyang mong kapatid mismo. Nabubulol na ako sa'yo. Na ano, pagka pinag-uusapan si Marcos talaga, nabubulol ako. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na. Anyway, pang-usapan po natin ito Kasi alam nyo, may punto si Aimee ngayon may punto si Aimee. Tama si Aimee dito ayan Sabi ko naman sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Mga Aimenatics, palakpak ka na. Ito na, pag-usapan po natin Ito sa tingin ko, tama din yung sinabi niya dito kaya medyo, kung mapapansin ninyo, may sinabi nga si De Lima Sabi ni De Lima, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita. Sabi ni De Lima kay Marcos, kung ayaw niya pala, sana hindi na lang siya nagsalita pa kasi para hindi mix ang pinapahatid na mensahe sa taong bayan. Alam mo, hindi mix ang pinapahatid ni Marcos sa taong bayan. Talaga pong ayaw na niya. Alam niyo kung bakit? Eto kasi pakinggan natin. Relax. Ni Senator Aimee Marcos mismong administrasyon ang ayaw daw na matuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nauna sa balita live si News 5 correspondent ng Senado, si Mian Los Baños. Mian, paano yan ang sabi ng presidential sister? Hi Bok, magandang hapon sa iyo. Naniniwala nga si Senator Aimee Marcos na hindi lang yung mga senador na maka-Duterte, gaya nila, yung mga galing sa Duterte Bloc, ang gustong ipabasura yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Tingin niya, baka daw o duda niya, baka maging mga taga-administrasyon ayaw na rin ituloy ang impeachment trial na yan dahil mukhang kapos sa boto para daw makonvict si VP Sara. Yan ang paniniwala ni Senator Aimee Marcos. At tingin din daw niya, may ilang mga senador na parehas ng paniniwala sa kanya bagamat hindi na niya isa-isa o pinangalanan ang mga ito. Bok, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Aimee Marcos. Pakinggan natin. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. Yan. So parang sinasabi ni Aimee ngayon mga kababayan, mapapahiya ho kasi kung itutuloy. Kasi tandaan ninyo, at least 1/3 of the House, ibig sabihin yung Senate, kung 24 ang Senado, abay kailangan po at least man lang 16. 16 ang kailangan bumoto upang i-impeach si VP Sara Duterte. Mga kababayan, wala na po silang bilang na ganyan. Una-una, suicide yan sa kanilang mga karir kung boboto sila ng ganyan. Kaya nga, sinasabi dito ni Aimee na mukhang malabo at sinasabi niya talagang, kaya siguro ayaw na rin ni Marcos kasi mapapaya sila. Mantakin mo, napaya ka na ng 2025, mapapaya ka pa ngayon, di ba? Gago! Nakakahiya naman sobra-sobra nun. At isa pa, hindi lang po yan. Ako meron pa akong ibang pananaw. At sigurado ako sa inyo, marami pa kayong pananaw. Hindi lang po yun.
Kasi kung matatandaan ninyo, kahit po si VP Sara Duterte gusto niyo matuloy. Bakit? Siya yung ano dito siya yung delegates, pero bakit niya gusto matuloy? Baka merong pasabog. Hindi, sandali linawin natin. Alam mo naman, maraming tanga dyan lalo na sa Malacanang. Pag sinabi nating pasabog, hindi ibig sabihin bomba. Ibig sabihin po nung pasabog, para po baka mamaya maraming ilalantad na sikreto na mga, kasi tandaan ninyo, maraming bitin Maraming bitin doon sa kwento ni VP Sara Duterte tungkol doon sa mga envelope, tungkol doon sa mga hinihinging pera sa kanya. Naku. Ladies and gentlemen, pag nag-impeachment, ano po yan? Talagang nationwide. Actually, baka nga hindi lang nationwide, baka buong mundo manood dyan. Kahit yung ibang foreigner manood po dyan. Siyempre, grabing ingay ng mga Duterte sa ibang bansa So baka mamaya mas lalo mabuking ang administrasyon. Kasi dyan maglalabasan yung mga nanghihingi. Di ba? O mga kumukomisyon. So talagang sa tingin ko, kaya nga gusto ni VP Sara Duterte. Kaya nga alam mo, nung una, hindi ko naintindihan yung punto rin ng ibang mga senador bakit gusto nilang matuloy. Kahit sila ay kaalyado ni Pangulong Duterte, bakit nila gustong matuloy? Kasi pala, sa tingin ko, meron silang gustong lumabas na mga sikretong mabubunyag. Kasi ultimo si VP Sara gusto niya lumabas 'di ba? Gusto niya mismo talagang harapin. Although yung abogado niya, of course, if you are a lawyer, you would rather not go to that matinding trial. Kaya malupitan po yan, ubos oras lahat, marami hong maantala na trabaho dyan. Kaya nga sa tingin ko, tama ito sinasabi ni Amy Marcos na sinasabi niya ngayon na baka ayaw na rin talaga ng administrasyon. Hindi lang sa tingin ko, hindi lang dahil sa bilang, kung hindi maraming mabubunyag, 'di ba, na sikreto at kabahuan ng administrasyon na ito. Olat na nga sila. Mabubunyag pa yung sikreto. Kawawa na ang 2028. Hindi, kaya nga tingnan ninyo. Bakit mismong si Speaker Romualdez medyo nung sinabi niya galangin na lang natin ng si Chis Escudero kung ano gusto niya. Hindi, alam mo, ito mga kababayan, siguro nung una, syempre, gusto nilang matuluyan o mag-ingayan kasi tandaan niyo nag-eleksyon di ba? Akala kasi nila, ang purpose nila i-damage ang mga Duterte. Yun ang kanilang purpose damage ang mga Duterte sa 2025. Nung hindi naging effective, wala nang purpose yung impeachment. Wala nang purpose yung impeachment kasi kita nyo naman, talo na Talo na yung mga kandidato at siguradong marami na hong papanig dito sa mga Duterte. Pagka mapapahiya pa sila uli, yan ang sinasabi. Pero Bok, balitang-balita kahapon yung umikot na draft resolution para ipabasura yung impeachment complaint. Ilan bang draft ang nakaabot o umikot dyan kay Senator Amy? Sa press conference si Senator Amy Marcos kanina, Bok, sinabi niya umabot sa 3 yung nakita niyang draft resolution hanggang kahapon. Biro nga niya, parang nagmumukha na raw group effort yung nangyayari dyan sa resolution na yan dahil kanya-kanyang input daw yung ilang mga senador. Mismo si Senator Amy daw, meron siyang input, which is yung sa kanya, Bok, paliwanag ko lang. Wag lang daw sanang questionin yung sinasabing bagal ng Senado sa pagtakil ng impeachment case ni Vice President Duterte. Sabi niya, gusto niya ring sitahin, questionin yung validity ng pag-akyat ng Kamara ng impeachment complaint mula sa kanila papuntang Senado. Kasi sabi niya, 4 yung impeachment complaints, bakit yung pang-4 lang inakyat? Inupuan din daw ng 2 buwan at sa huling araw ng sesyon ng Pebrero, doon lang din inangat sa kanila. Yun yung sinasabi nating kagahapong video, di ba? Tayo na, lagi silang paulit-ulit na portpid nyo yan. I-portpid nyo mga mukha nyo. Kayo nga pagkatapos ninyong ipasa yung impeachment complaint, portpid kayo. Ngangaragin nyo Senado ngayon. Gusto nyo kung ano yung ginawa ng Kamara na hindi na dumaan sa due process, gusto nyo ganun din na Senado. Tapos ang dahilan nyo, dahil porpid na yan. Yeah. Itong mga alam mo yung mga bobo, lalo na yung mga bobong vlogger nila Marcos. Gamit sila ng gamit ng salitang porpid, di naman nila maintindihan. Alam mo, bobo Mantakin mo ngaragin nyo yung Senado dahil sa hindi nyo pagdaan sa tamang proseso diyan sa Kamara, ngangaragin nyo ngayon Senado. Tapos isadahilan nyo yung portwid. Mga gunggong pala kayo, kung binigyan nyo sana ng 20th Congress yan, di mahaba ang panahon para talakayin yan. Di ba? Minadali ninyo. Bakit? Akala ninyo madadamage ang administrasyon ni Pangulong Duterte o yung kanya mga kandidato, di ba? Wala. Ngayon,
Feeling ko, tama, mukhang may pakiramdam din na ako na ayaw na talaga ni Marcos eh. Hindi dahil sa ayaw niya. Ayaw niya dahil alam niya mapapahiya na siya. Di ba? Yun talaga yun eh. Mapapahiya ka talaga eh. Amantakin mo yung bilang ng Senado ngayon. Most of them talagang ayaw na rin sa pamamalakad mo. Ay, yan. Ilan na lang sip-sip dyan. Kaya gawin nyo na Senador si Torre. Sobrang kasipsipan niya kay Marcos. Mamaya, pag-usapan natin niya si Torre, meron tayo nilabas na reel. Talaga, nako, grabe. Talagang trending. So bakit sila lang daw yung sinasabing nag-delay? Mismong Kamara naman daw, dinelay din daw yung proseso ng impeachment proceedings na yan, Bok. Kung sakaling gumulong pa rin ng impeachment trial, nakapag-usap na ba si Amy kay VP Sara? Yes, Bok. Nakapag-usap si Senator Amy Marcos at Vice President Sara Duterte at sabi niya wala naman daw request na ipatigil yung impeachment trial, nakaambang impeachment trial laban sa kanya. At ang sinasabi rin daw ng bise, mag-ingat-ingat dapat si Senator Amy sa pagsasalita niya kaugnay sa impeachment case niya dahil siya ay tatayong Senator Judge. Oras na matuloy yung impeachment trial na yan. Sabi rin daw ng bise, handa siya anuman ang mangyari. Narito muli yung bahagi ng pahayag ni Senator Amy. Bok, pakinggan natin. Abogado Pagit ng tawagan nyo. Bok, bok, bok. Ano tawagan nyo? Bok, bok, bok. Boknoy? Baduy. yun, hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako eh. Hindi nga, ako nga inaawat eh. Magdahan-dahan ka, mag-judge ka dyan. Ano naman ang sabi ng ibang mga senador? Bukod kay Senator Amy Marcos, nagkaroon din ng press conference kay si Senator G.V. Ejercito. Sa kanya, sa gitna ng mga kaingay, kaugnay dyan sa impeachment case na yan, tuloy ba o hindi, sabi niya, duty ng Senado na itakil yan. So dapat kahit anong mangyari, dapat talaga mag-proceed sila, mag-convene sila as impeachment court. Sabi niya kung dati ayaw niya ng impeachment trial dahil lalo lang magkakagulo-gulo, divisive yan. Sabi niya ngayon, dapat ituloy. Sabi niya, i-present yung mga ebidensyang kailangang i-present. Maski na Senator Coco Pimentel, meron din siyang statement na sinasabi niya, pinaabot niya sa ating mga miyembro ng media. Sabi niya, Bok, unconstitutional na i-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dapat ituloy yung trial, ilabas ang ebidensya, bigyan ng pagkakataon yung na-impeach na opisyal na idepensa ang kanyang sarili, Bok. Okay, live na ulat Bok, mula bok, kay bok, bok. Mian Los Baños. Anak ng... Ang baduy-baduy nyo sa bok-bok-bok nyo, ha? Kakairita yan, ha? Hindi, alam nyo mga kababayan, ha? Kayo nga, gusto ko marinig ang inyong opinion. Sa tingin nyo, talagang ayaw na matuloy ni Marcos dahil mapapahiya sila? Dahil, sa bagay, wala na talagang sumusuporta dyan. Siguradong, una-una, alam natin, sure tayo, with all of our hearts, sure tayo na wala hong hindi ho ka-convict yung o ka-impeach, sorry, not convict. Ka-impeach yung mga binigay ho ng dahilan dito ng mga congressman para matanggal ho si Vice President Sara Duterte. Pero aside from that po, alam nyo, sa akin sa tingin ko, marami pang mabubunyag. Kaya ako parang bigla ako na-excite eh. Sa totoo lang, parang ako na-excite. Siguro yung mga senador, kaya ayaw na nilang ituloy kasi it's just a waste of time. Siguro dahil bawal umabsent pagka di ba? Hindi natin alam. Baka naman talaga mahirap ang trabaho pagka siyempre alam nyo pagka ganyang impeachment talagang tutok po ang taong bayan diyan. Hindi lamang po malalaman diyan kung sino kung si VP Sara Duterte ay dapat ma-impeach. Kung hindi malalaman din niya kung sino may utak na senador, wala. Kasi court na ang dito eh. Ang procedure nito, court na eh. Ako, na-excite ako bigla eh. Na-excite ako bigla. Dito kasi magkakalabasan eh. Dito masusuplak talaga yung mga propaganda ng Kamara. Marami silang propaganda eh. Lalo na nung mga hearing na nandyan sa, sa Tuwadcom ba yan? Diba? Ang dami nilang hearing dyan na hindi naman nila binibigyan ng chance sumagot yung tao ng maayos at diretso. Pag sumagot ka, contempt ka. Pag tulad kanina, meron may hearing na naman. Pinipigilang sumagot, nagpapaliwanag, babarahin mo na kagad, name calling mo na kagad. Diba? Ay kaya maganda ito sa Senate kasi ito ay magiging parang court ang setup dito. Kaya nakaka-excite. Ewan ko baka magbago isip kasi may mga pumipigil nga. Although it came from the Duterte block. Pero sa tingin ko, ang kanilang concern kasi is waste of time.
this is a waste of time, aside from the waste of time, unconstitutional na i-transfer from the 19th Congress to the 28th Congress. Napaka mali na hunaw nun. Hindi na tama po yun kasi nag-e-end. Everything ends. Yung Congress na yon, yung ano na yon, dapat tigil. Bago na naman. So ibig sabihin, dapat yung impeachment bago na. Alam naman natin may 1-year ban. Ibig sabihin, nagpasa ng 19th Congress, hindi napasok, na-dismiss, may 1-year ban. Bawal magpasa ng another impeachment. Baka mauna pa yung presidente ma-impeach. Diba? Ano sa tingin ninyo? Unahin na lang muna yung presidente. Anyway, wala pa naman eh. Gago! So pwede pa. Buong 20th Congress. Alam mo, isipin mo kung impeachment ni Marcos, ang daming pwedeng gamitin dyan. Maraming pwedeng gamitin dyan. Ang dami hong masasabi natin mga baga. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman